Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ng Hotel de Luna? Isang lugar na puno ng misteryo at takot kung saan ang bawat hakbang ay maaaring maging iyong huling. Sa gitna ng malakas na ulan, isang desperadong lalaki na si Miguel ang napadpad sa hotel na ito. Dala ang kanyang baril at dugo ang cellphone. Pero ano nga ba ang naghihintay sa kanya sa loob ng Hotel de Luna? Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang mga nakakakilabot na pangyayari sa gabing iyon. Sa gitna ng malakas na ulan, nagmamaneho si Miguel ng kanyang luma at kalampagin na sedan sa isang sirasirang highway. Ang mga ilaw ng kotse ay halos hindi makapansin sa makapal na ulan at ang mga wiper ay hirap na tanggalin ang tubig sa windshield. Habang binabaybay niya ang madilim na kalsada, napapatingin si Miguel sa baril at dugo ang cellphone na nakapatong sa upuan ng pasahero. Napabuntong hininga siya, iniisip kung dapat na ba siyang huminto. Kailangan kong makarating kay Carla, bulong ni Miguel sa sarili. Pinipilit ang sarili na magpatuloy sa kabila ng hirap ng pagmamaneho sa ulan. Bigla niyang naalala ang huling pag-uusap nila ni Carla, kung saan sinabi nitong may malaking panganib na naghihintay sa kanya kung hindi siya makakaalis agad ng bansa. Sa kanyang pagpapatuloy, mas lalong lumalakas ang ulan at nagiging mas delikado ang kalsada. Ngunit determinado si Miguel na makarating sa lumang bodega sa Tondo upang makuha ang pekeng pasaporte at makatakas patungong Singapore. Bigla na lang sumalpok ang kotse ni Miguel sa isang malaking lubak. Nawalan siya ng kontrol at bumangga sa isang kanal. Ang tunog ng bakal na bumabangga sa semento ay nag-echo sa tahimik na gabi. Sa kabila ng pagkabigla at sakit ng katawan, nakalabas si Miguel mula sa wasak na sasakyan, bit-bit ang baril. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, nagpapahirap sa kanyang paglalakad sa madilim at walang katao-taong kalsada. Napatingin siya sa paligid at napansin niyang walang ibang sasakyan o tao sa paligid. Tila iniwan siya ng tadhana sa gitna ng kawalan. Habang naglalakad, napansin ni Miguel ang isang siyam na palapag na hotel na tinatawag na Hotel de Luna. Ang mga ilaw sa loob ay tila nag-aanyaya sa kanya. At dahil sa kawalan ng ibang mapupuntahan, nagpasya siyang pumasok sa loob ng hotel. Sa loob ng hotel, sinalubong siya ni Mang Andoy, ang may-ari ng hotel, na pinayagan siyang manatili kahit walang ID. "Mukhang pagod ka, Hiho. Pahinga ka muna dito," sabi ni Mang Andoy habang inaabot ang susi ng kwarto. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang kwarto, napansin ni Miguel ang mga kakaibang pangyayari. Kabilang na ang isang anino sa pasilyo at mga kakaibang ingay sa gabi. Bagamat kinakabahan, nagdesisyon siyang magpalipas ng gabi, ngunit patuloy siyang ginugulo ng mga nakakatakot na pangyayari, tulad ng dugong dumadaloy mula sa shower at tunog ng isang kalawanging kariton na tila papalapit sa kanyang kwarto. Sa kalagitnaan ng gabi, nakita ni Miguel ang isang madilim na silweta sa kanyang kwarto at natuklasang nawawala ang kanyang baril. Agad siyang nagpanik at hinanap ito sa buong hotel. Natagpuan ang sarili sa isang maze ng mga pasilyo at hagdanang walang lohika. Sa kanyang paglalakbay, napadpad siya sa basement ng hotel kung saan nakita niya si Mang Andoy at mga grotesk na nilalang na sinusunog ang kanyang pera sa isang malaking pugon. Ang mga nilalang ay tila nagdiriwang sa kanyang pagdating. Ibinunyag ni Mang Andoy na si Miguel ay magiging permanenteng residente na ng hotel. Habang nagsasalita si Mang Andoy, hinablot si Miguel ng mga nilalang at itinapon sa pugon. Tinapos ang kanyang buhay sa isang nakakatakot na paraan. Ang kanyang mga sigaw ay nag-echo sa buong hotel, ngunit walang makakarinig sa kanya. Ang Hotel de Luna ay tila isang bitag para sa mga tulad ni Miguel. Ang kwento ay nagtatapos sa pagdating ni Inspector Reyes, isang investigador na tinitingnan ang wasak na kotse ni Miguel. Habang iniinspeksyon ang sasakyan, napansin ng investigador na malamang na ang aksidente ang pumatay kay Miguel.
Ngunit sa kanyang pag-iisip, tila may nararamdaman siyang kakaibang presensya sa paligid. Kung si Miguel nga iyon, siya ngayon ay humaharap sa mas mataas na paghuhusga at ang Hotel de Luna ay nananatiling tahimik, nag-aabang ng susunod na biktima. Sa loob ng hotel, sinalubong si Miguel ng isang matandang lalaki na si Mang Andoy, ang may-ari ng hotel. "Pasok, hiho. Mukhang kailangan mo ng pahinga," sabi ni Mang Andoy. Pinapayagan siyang manatili kahit walang ID. Habang kinakausap siya ni Mang Andoy, napansin ni Miguel ang kakaibang amoy na parang pinaghalong amag at bulok na kahoy. Habang naglalakad papunta sa kanyang kwarto, napansin ni Miguel ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga anino sa pasilyo ay tila gumagalaw at may mga kakaibang ingay sa gabi na hindi niya maipaliwanag. Ano ba itong lugar na to? Bulong ni Miguel sa sarili, ngunit sa kabila ng kaba, nagdesisyon siyang magpalipas ng gabi. Bago siya pumasok sa kanyang kwarto, napansin niya ang isang lumang larawan sa dingding na tila nakatingin sa kanya, nagpapataas ng kanyang kaba. Sa kalagitnaan ng gabi, ginising siya ng tunog ng tubig mula sa shower. Nang buksan niya ang pinto ng banyo, nakita niyang dumadaloy ang dugo mula sa shower. Napaatras siya sa takot. Habang pinapakalma ang sarili, narinig niya ang tunog ng isang kalawanging kariton na tila papalapit sa kanyang kwarto. Ang tunog ay nagpatuloy, nagpapataas ng kanyang kaba. Sa kabila ng takot, pinilit ni Miguel na bumalik sa kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang mga nakakatakot na pangyayari ay patuloy na ginugulo ang kanyang isipan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Miguel sa pakiramdam na may ibang tao sa kanyang kwarto. Nang buksan niya ang ilaw, nakita niya ang isang madilim na silweta sa sulok ng kwarto. Agad niyang hinanap ang kanyang baril, ngunit natuklasan niyang nawawala ito. Agad siyang nagpanik at nagsimulang hanapin ito sa buong hotel. "Nasaan na yung baril ko?" sigaw ni Miguel, habang naglalakad sa mga pasilyo at hagdanang tila walang luhika. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang tila nagbabago ang layout ng hotel, parang isang maze na walang katapusan. Sa kanyang paglalakbay, napadpad siya sa basement ng hotel. Ang lugar ay puno ng mga grotesque na nilalang na tila nagdiriwang sa kanyang pagdating. "Ano to?" sigaw ni Miguel, habang nakikita niyang sinusunog ng mga nilalang ang kanyang pera sa isang malaking pugon. Pilit niyang hinanap ang daan pabalik, ngunit tila nagiging mas komplikado ang mga pasilyo at hagdan. Ang mga nilalang ay tila nagdiriwang at si Mang Andoy ay lumitaw mula sa dilim, nakangiti. "Maligayang pagdating, Miguel. Ikaw na ngayon ang magiging permanenteng residente ng Hotel de Luna." Hinablot si Miguel ng mga nilalang at itinapon sa pugon. Ang kanyang mga sigaw ay nag-echo sa buong hotel, ngunit walang makakarinig sa kanya. Ang Hotel de Luna ay tila isang bitag para sa mga tulad ni Miguel. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa pagdating ni Inspector Reyes, isang investigador, tila may bagong misteryo na mabubunyag. Sa kalagitnaan ng gabi, dumating si Inspector Reyes sa lugar ng aksidente. Ang paligid ay tahimik na at ang ulan ay huminto na rin. Tinitingnan niya ang wasak na kotse ni Miguel, sinusuri ang bawat detalye. Parang aksidente lang talaga, bulong niya sa sarili habang iniinspeksyon ang sasakyan. Ngunit habang nag-iisip siya, parang may kakaibang presensya siyang nararamdaman sa paligid. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may mga matang nakamasid sa kanya. "May kakaiba dito," muling bulong ni Inspector Reyes habang tinitingnan ang paligid. Ang Hotel de Luna na nasa di kalayuan ay tila tahimik at walang kibo, pero parang may kung anong nag-aabang sa loob nito. Habang papalayo si Inspector Reyes, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila nagmumula sa direksyon ng hotel. Napatingin siya sa likod, ngunit wala siyang nakita.
Tumayo siya sandali, nagdadalawang isip kung babalik ba siya sa hotel o hindi. Ngunit sa huli, nagpasya siyang umalis na lang. Ang Hotel de Luna ay nananatiling tahimik. Nagtatago ng mga lihim nito at naghihintay ng susunod na biktima. Mga kaibigan, ang kwento ng Hotel de Luna ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng kanlungan ay ligtas. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, mag-ingat sa mga lugar na hindi nyo kilala. Paalam, at sana'y hindi kayo magising sa gitna ng gabi sa isang kakaibang hotel.